Yan, so October 8, 2024, linis muna tayo ng solar panel natin. Masyado na kasing maalikabok. So idamay na natin yung bubong natin sa likod bahay. Ayan, so pagka ganito maalikabok na, kailangan punasan natin para crystal clear uli yung ating solar panel. So meron tayong 4 na solar panel dyan. Ayan. So mukhang crystal clear na naman ang ating mga solar panel. Kaya tingnan natin yung harvest natin ngayong araw. Oh, napakainit ano. So mainit ang sikat ng Aumaw, napakaliwanag. 31 degrees, kaya napakainit ng napakainit sa pakiramdam, 31 degrees Celsius. So 2:40 o 2:39 October 8, 2024. So yan yung digital clock natin, nakakonekta yan dito sa ating solar charge controller. Ayan. Tiningnan natin. Ayan. So ayon sa reading nito, nasa 17.1 ang volts ang reading ng ating solar panel. Ayan, 13.8 naman dun sa ating battery ano. Ayan, so 13.4 ang ating inverter, and then gumagana na yung ating clip fan. So mukha lang mabagal yan, pero mabilis ang ikot nila, 10 volts ang ating clip fan. Ayan. So yan yung setup natin. May 4 tayo na battery, 25 ampere hour, 12 volts, e-bike battery yan. Meron tayong inverter. So inverter natin, and then solar charge controller. Meron din tayong kawad ng solar yan. So mataba yung kawad ng solar natin yung positive kulay red, yung negative kulay black. Nasa bubong naman yung solar, gaya kanina pinakita ko sa inyo. 100 watts lang yung ating solar panel. Ayan, e-bike battery. So ang load lang niyan muna ngayon, syempre yung digital clock natin. Dagdagan natin ang load. Digital clock, clip fan, and then TV. Tapos meron pang TV plus. So yung 4 lang na yan ang karaniwang load ng ating solar setup. Pero mapapakinabangan natin lalo pag wala ng kuryente ano. O kaya naman pagka yung gusto natin ng free energy at gusto nating ma-entertain tayo, manonood ng TV dyan lang sa likod bahay namin. Ayan, so malinis naman yung setup natin. Hindi nakakalitong tingnan. Ayan, hindi pa natin na-fix maayos o yung mga kawad, pero kahit papaano maganda-ganda ng tingnan. Ayun, so napagana natin yung 32 inches na Samsung TV. Ayun, ang bawas lang dun sa ating inverter is ang reading natin ay 13 volts. And then sa charge display, 100% pa rin. Ayan, 4 na load lang yan. TV, TV plus, digital clock, and then clip fan. Ayan, so yun lang yung load natin. Pero makikita natin sa ating setup, cool lang talaga. Ayan, so 4 ang ating battery. Ang isang battery, ang timbang niyan medyo mabigat 6.7. 6.5 to 6.7 karaniwan, kaya 4 yan. So papatak tayo ng 24 kung sa 6 na kilo lang. Since mahigit 6 na kilo, kaya nasa 25 kilograms yan. Imaginin mo yung kalahating sako ng bigas, 25 kilo yan. Kaya na yan ng ating stand na bakal. Ayan. So, hindi tayo masyadong nangangamba na baka mag-short, kasi maayos naman ang pagkakalagay natin ng mga kawad. Ayan, iayos pa natin sa mga susunod. So, meron tayong circuit breaker dito. Yung una, para sa solar panel natin. So, yung unang nakataas na, ayan, para sa solar panel. Pangalawa, sa solar charge controller natin. Pangatlo, para dun sa solar charge na may 12 volts na ilaw. And then pang-apat, wala pa yan. Free pa yan sa ngayon, wala pa tayong nilalagay. Ayan, charge display natin 100%. Nilagyan din natin siya ng yung battery kung kailan nabili, para meron tayong ma-monitor natin ng maayos kung maganda ang performance ng ating battery. And then ayan, so pag mag-charge, lalo't walang kuryente, pwede dyan. Ayan, so yun lang, na-share ko lamang ang ating solar setup na hindi naman pang malakasan Medyo next time mag-upgrade tayo. Maganda lang mag-charge yan kasi maliwanag ang sikat ng araw, pero pag makulimlim, matamlay mag-charge yan. Kaya yung 100 watts natin na solar panel, lalakihan natin,
times 5 natin, magiging 500 to 550 watts. Pero kaya naman yun ng solar charge controller natin dahil ano yun 80 ampere. So kaya ng solar charge controller natin. Ayan, so tinitingnan natin, wala nagbabago yan Hindi nababawasan ng charge, 100% pa rin. Kaya maganda ang performance ng ating solar setup. Ang volume niya nasa 64. Siyempre pag malakas ang volume baka makabawas, pero gaya nga ng sa nakita natin kanina, hindi nababawasan dun sa charge display kasi nga maganda ang sikat ng araw. So 244 ayan ng hapon, and then maganda pa rin ang sikat ng araw, kaya ayan, ayos na ayos ang ating solar setup. Bisitahin pa ulit natin, baka nga nagbabago. Ayun, nabawasan ng 1 volt, pero still nasa 100% pa rin ang charge display natin. So 9/7/2024 yung ating battery. Ibig sabihin October 7 ay nung September 7, pero yung nasa likod nauna kasi yun Ayan, bago pa yung ating setup na yan, kaya maganda pa. I-update ko kayo sa susunod na taon. Ayun, may grasa nilagyan natin para nga pala hindi lang gamin. Ayun, nilalanggam kasi yung paligid, pero para hindi lang gamin yung ating setup, nilagyan natin ng grasa. Inayos lang natin. Ayan, so i-update ko kayo kung next year ganito pa rin kaganda ang ating solar setup. So hanggang dito na lang muna mga ka-solar, mga kaguro. Paalam muna sa inyo.